So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, matatapos na po pala yung termino ni Vico Soto sa 2028. So, alam naman po natin no, na maganda po ang hinaharap ng political career ng batang ito. So, marami pong nagsasuggest sa kanya na pwede na po siyang tumawid on national election after niya pong matapos yung termino niya bilang mayor nga po ng Pasig. So meron siya interview dito at napaka-interesting po nito kasi sa pool na sa pool po yung mga bobong mga DDS na walang ibang alam kundi umasa sa gobyerno. Especially, ang tawag ko nga dito superhero effect. Di ba? Karamihan po kasi ng mga Pilipino, especially po pag DDS, tuwing election, inaasa po yung kanilang kinabukasan sa politiko na which is mali. Actually, kay Vico Soto ko lang narinig ito. Kaya napaka-interesting po talaga ng statement niya na to, no? So, panoorin natin to, ha? So, nakuha ko po ito sa Rappler. Sabi ng Rappler dito, no? Let's develop a new generation of leaders who will be better than us. Ano, parang bata-bata pa, ganyan magsalita, di ba? Pasig City Mayor Vico Soto reacts to netizens wanting him to run for a national post in the next elections and calling him the future president of the Philippines. Soto just won a third and final mayoral term by a landslide, defeating a businesswoman, Sara Diskaya. Actually, mga kababayan na ito. Kasi meron pa akong kilala. Meron man akong kilala na contractor. At sumasali po siya sa bidding sa mga LGUs. So, ang pinakamaganda daw po talagang salihan sa mga bidding, Pasig. Kasi po sa Pasig, mga kababayan, pag sinabing bidding, bidding talaga. Walang palakasan, walang under the table. Kung sino ang may pinakamagandang i-offer na kumpanya para gawin tong proyekto po na to, doon po binibigay ni Vico Soto. Hindi daw po katulad sa iba, especially sa Caloocan. Na pag may project, dapat, alam nyo na. Di ba? So, doon natin makikita yung good governance nga po na ino-offer ni Vico Soto. Kaya nga, tawa nga ako no? May nagpo-promote pa kay Diskaya nung di ba, by the way, ito yung ito yung statement nga po ni Vico Soto at sa pool na sa pool po. Well, para sa akin sa pool na sa pool po yung mga bobong mga DDS dito. So pakinggan nyo to Wait lang. Ayusin natin to. Yan. Okay, ito. Close natin. Yan. Ano yun? Wait lang Yan. Ito. So, ito, panoorin nyo itong statement nga po ni Vico Soto, no? Napaka-interesting kasi nito, Sige. Hindi pwedeng nakasalalay sa isang tao, Hindi talaga pwede, Kasi sabihin mo, ako bilib ako sa sarili ko. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, hindi na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero, kung sasabihin mo, pag-asa sa isa, walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema na mag-isa. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Yan ang sinasabi ko Ganyang klaseng politiko po ang gustong-gusto ko. Minumulat niya po yung mga tao sa maling sistema po ng Pilipinas. Kasi mga kababayan na ito pansinin nyo tuwing presidential election po, ano po ang iniisip ng mga kababayan natin mga Pilipino? Itong presidente na to, itong tao na to, ang mag-aangat sa akin sa kahirapan. Wala pong ganon. Ito po ang nakikita ko po talaga tuwing eleksyon. Tuwing eleksyon, umaasa po tayo ng isang superhero na tatayo para baguhin po yung pamumuhay natin mga Pilipino. Well, sa simula pa lang sinasabi na ni Vico Soto, walang ganon. Totoo naman yun. Totoo naman talaga yun. Kaya nga tawag ko nga dito superhero effect. Kasi tuwing eleksyon, lagi natin sinasabi, actually nangyari ito kay PBBM, nangyari din ito kay Digong nung eleksyon, nangyari din ito kay Pinoy, nangyayari po ito kada eleksyon. Si Pinoy ang pag-asa ng Pilipinas. Si Digong, change is coming. O si PBBM, ang magbabago sa Pilipinas, ganyan po. Pero in reality, mga kababayan, ang una natin dapat malaman dito, walang ganon. Kung gusto po natin mabago yung pamumuhay natin, kailangan pa magsimula sa atin.
At sa pool po dito yung mga DDS. Tingnan niyo ha. Pag nakausap niyo yung mga DDS, ano sinasabi nila? Mahal namin si Digong. Si Digong ang nagpabago sa buhay namin. Naramdaman namin lahat ng pagbabago sa buhay namin kay Digong. Pero in the first place, mas mahirap pa sila dati kumpara ngayon. Tingnan niyo yung kanta nila. Oh, Duterte, Pilipinas, Duterte, pa rin. Anong klase yun? Diba? Ang pinaka nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Doon palang kulto na eh. Ito yung ganyang klase. Ang point dito mga kababayan, no? Alam ko, no, yung political maturity po talaga ni Vico Sotto is ibang level po talaga. Pero kung pag-usapan po natin yung 2028 elections, kung pwede na ba siyang lumaban kay Sara, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Alam ko mas matalino si Vico Sotto kay Sara Duterte, pero hindi pa pwede. Kasi nga underage pa. Sobrang bata. So ngayon, 35 years old siya ngayon. Di ba? So sa 2028, 38 years old lang po siya noon. So hindi pa siya pwede tumakbong presidente. Pwede siyang magsenador, ang alam ko. Di ba? Pero presidente hindi pa pwede. So papalo ito 2034 pa. Well, good job dito kay Vico Sotto, no? Sige. Buong mundo, hindi mo mababago ang sistema na mag-isa. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Mayor ka, gawin mo kung anong pwede mong gawin. Try to make the, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka. Actually, ginawa niya talaga yun, ha? Sa Pasig City. Yung mga sistemang bulok po na nangyayari po sa LGU natin ngayon, ghost employee, wala. Yung procurement, ang ganda. Yung bidding, napaka-fair. So yung sinasabi ni Vico Sotto dito mga kababayan, ginawa niya na po ito sa Pasig. Kaya nga tinambakan si Diskaya eh. So anong ginawa ni Diskaya nung eleksyon? Wala, namigilan ng pera. Do what you can. Businessman ka. Actually, kudos dun sa mga taga-Pasig mas pinili niyo po yung good governance kaysa dun po sa ayuda. Thank you po. Maraming salamat. No. And by the way nga pa pala mga kababayan, si Vico Sotto rin po pala, no? From 2025 ata. O tama, no? Lahat po ng pogo sa Pasig pinasarado niya. O, di ba? Pay your right taxes. Do what you can. Whether you're a leader in an NGO, civil society, diba? All of us have a part to play. Hindi pwedeng isang leader. Galing talaga dito, natandaan nyo all of us as a part to play. Hindi pwede yung aasa lang tayo sa gobyerno. Di ba? Alam nyo kasi ang problema mga kababayan. Ito, Paul Tulfo sinasabi ito eh. Walang problema mag-criticize. Okay lang po yan, i-criticize ninyo for the better improvement ng gobyerno natin. Pero tingnan nyo kung paano mag-criticize itong mga putang inang mga DDS na to. Bangag, adik, fake news, nang bibinta na walang ebidensya, mali po yun. Walang perfectong gobyerno. So, kung babati ko sa inyo si PBBM base sa polisiya, di maganda. Okay po yun. So ano bang role to play ng mga DDS sa Pilipinas? Wala. Manggulo, magkalat ng fake news, di ba? At saka magkalat po ng destabilization. Buti pa nga to si Vico Sotto, 35 years old. Sobrang lawak na ng political maturity. Ito mga bobong mga DDS ito. Ikumpara nyo kay Sara. Di ba? Okay, continue. Ganyan. So, with that in mind, I'm not keen on any specific position or to run for... Alam ko lagi sinasabi ng mga politiko yan. Pero sa akin, yun talaga. Kahit i-dissect mo yung puso ko, yun pa rin yung makikita mo. Na hindi ito tungkol sa position. 2019, halos... Munti ka naman hindi talaga tumakbo. Yan naman ang totoo. 2 days before nga lang ako nag-decide. But to me, that's not the point. Kung anong position or what. Basta, ulitin ko. Ang importante sa akin, pagkatapos ng term ko sa Pasig, na institutionalize namin yung mga reforma. Na mas madali nang gumawa ng mabuti, mas madali nang gawin ng tama, mas mahirap nang maging corrupt.
win na yun. Yun yung biggest win that we could possibly have here in Pasig. And after, I don't like thinking too far. That's, even when I was younger, high school, college, nag-decide ako kung anong course kukunin ko. Anong deadline, the day before, parang ganun lang ako. Pero ako, nakikita ko sa future ko, after my term, I'm not really sure what's going to happen. But Yun. definitely, I'll do my best to try to help develop younger leaders as well. Yun talaga, hindi position. Tatakbo to. Tatakbo to. pero sad to say mga kababayan, hindi presidente. Underage, no? Ipahiram ko kaya yung edad ko sa kanya ng 2 years, no? Para pwede na siya sa 2028, no? And actually mga kababayan, no, mukhang maganda po talaga yung political career po, hindi lang po ni Vico Soto, kundi po ng pamilya Soto. O tingnan niyo, 'di ba, itong si Tito Soto, mukhang pumuposisyon na sa Senate President ulit. Kakapanalo lang, no? Tapos yung alam ko yung kamag-anak ng Soto rin sa Quezon City, Vice Mayor ngayon. At mukhang maganda rin po ata yung track record ng Soto po na to sa Quezon City. Matatapos na rin po yung term ni Joy Belmonte. So mukhang sa 2028, makakakita po tayo ng Belmonte versus Soto sa pagka-mayor po ng Quezon City. Speculations lang naman yan, di ba? So, sige. Nang habulin ko, ang gusto kong mangyari, na makapag-ambag ako para dumami yung mga leaders natin. And the only reason why I'm saying it now in public is because maybe there are like-minded people who want to work at this. Usap tayo. So let's develop a new generation of leaders who will be better than us. Correct. Hindi yung puro iniisip natin, ay magaling to, dapat patakbuhin na ganyan. Hindi na. Hindi ko kaya, let's Alam niyo, naalala ko itong sinabi ni Vico Soto nung nagtatrabaho ako sa fast food. Naalala ko to eh. Kasi naging assistant manager po ako sa isang fast food, no. So sabi sa akin noon na para mapatunayan mo na magaling kang leader at magaling kang manager, dapat makakapag-train ka ng manager din. From staff to manager. So actually, medyo mahirap kasi gawin yon kasi unang-una, bibigyan mo ng motivation yung tao. Siyempre, yung pagbigyan mo ng motivation, pipiliin mo yung tao, na kasi may mga tao kasi na mabilis lumaki yung ulo, di ba? So ayun yun, mukhang ngayon po yung ina-adapt ni Vico Soto dito eh. Malalaman na magaling kang leader pag ikaw mismo nakapag-create ka ng mas magaling na leader sa'yo. Di ba? So, good job. Younger leader. Ako naniniwala ko ang daming magaling dyan eh. Ang daming magaling. Sila yung patakbuhin natin. Hanapin natin. Patakbuhin natin si Real Talker. Kung sino yung pinakamagaling. Definitely hindi ako yun. Kasi college ako, di naman ako top of the... Ang daming mas magaling sa akin eh. Kasi di sila nabibigyan ng chance. Sila yung mga dapat tumakbo for national office. Sila yung mga dapat tumakbo. Kaso hindi sila mananalo sa ngayon. But let's do our part. Mabago natin yung lipunan natin. Mabago natin yung politika dito. Baka by 2028, may matulungan tayo. Diba? Sila yung dapat. So, yun yung sa akin. I don't know how many people will agree with me. Alam ko yung iba. I agree. Naniniwala ako sa'yo. Pipilitin pa rin na dapat ikaw yan. Hindi tayo dapat ganyan mag-isip. Naniniwala ako sa'yo, pero tumakbo ka national. I-offer ko yung oras natin dito kay Vico Soto. Pag siya po, tumakbo po siya ng national. Oo, ganun lang po yun. So yun na, excuse me So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa mga binanggit nga po ni Vico Soto? And actually, no, itong mga sinabi nga po ni Vico Soto, sa pool po talaga yung mga DDS dito. At hindi lang mga DDS mga kababayan, yung mga kababayan din po natin na may pagka-dogmatic po ang paniniwala sa politiko. Lahat naman po ng political color may ganyan po klaseng mga tao. Nakakala nila yung mga politician po na yan ang magpapabago ng mga buhay nila. Yan so agree po ba kayo dito kay Vico Soto? At sa pool po ba mga DDS dito? So may comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.